Dimpa, anak. Patawarin mo sana ako. Alam kong malaki ang pagkukulang ko sa inyo ng mama mo. Kaya ako naparito para humingi rin ng tawad sa kanya. Bakit pa? Nabuhay naman kami ng tahimik at masaya kahit wala kayo. Napaunlad nga niya ang buhay namin. Kaya hindi na namin kayo kailangan. Umalis na kayo! Handog ng DZRH ang dulang En su tiempo. In His time. Sa kanyang panahon. Hiram lang ang buhay. Kaya dapat pahalagahan. Sino mang magpakasakit ay ginagantimpalaan sa kanyang kadakilaan. Sa kanyang panahon. Sa kanyang panahon. Kapag may simula, may wakas. Maraming maaaring maganap. Mga bagay na hindi natin inaasahan. Ito ang hiwaga ng buhay. Sa bawat yugto, may masama at kabiguan, pangungulila at kalungkutan na tila walang katapusan. Panginoon, laan akong magdusa sa kasalanang nagawa. Nagsusumamo po ako sa inyo. Akayin niyo ko sa tamang landas. Matuwid, mangingibabaw ang kaligayahan at maghahari ang kapayapaan dahil walang mahirap, walang mayaman. Lahat ay pantay-pantay sa kanyang panahon. May trabaho na agad ang pamangkin ko, Eloisa? Oo, sabi Kuya Rafael. Nagulat ka, no? Kasi naman, nung makalawa lang siya nakagraduate, ayan pa nga ang medalya niya sa dingding niyo. Ang professor nila nagrekomenda kay Nimpa, Kuya. Sabi niya kasi ayaw niya nang magpahinga. Gusto niya nang mag-work. So, pinasok siya ng professor nila after graduation. Ang swerte mo talaga sa anak, Eloisa. Hindi ka binigo sa mga pangarap mo sa kanya. Dahil sa kabila ng lahat na nangyari sa buhay namin, Kuya, sinikap ko siyang magabayan at mapagtapos ng kanyang pag-aaral. At nakita niya ang lahat ng yun. Kaya naman naging magandang halimbawa ka sa kanya. Ay, sana man lang naging tulad ni Nympha ang dalawang anak ko. Kaso, maaga silang nagsipag-asawa. Kaya hindi na nakatapos ng kolehiyo. Billy, uwi na tayo. Kanina pa tayo dito sa park eh. Pero Nympha, gusto ko sana sa labas na tayo mag-dinner. Sa bahay na lang, para makasabay natin si Mommy. Nympha, gusto ko magkaroon tayo ng privacy. What do you mean? Nakapamamasyal at nakapag-usap naman tayo ng malaya ah. Hindi yun ang gusto ko. Huh? Magpunta tayo sa isang lugar na tayo lang talaga. And we can do whatever we want. I understand. Pero Billy, ayoko ng gusto mo. Labag sa kagandahang asal yun. At sa kalooban ng Diyos. Because we're not yet married. Look, Nympha, hindi na tayo mga bata. We both have a stable job. Kaya okay lang kung may mangyari sa atin. But it's not okay with me, Billy. Ang gusto ko, ikasal akong malinis. Ang KJ mo naman. Don't you trust me? May tiwala. Pero ang gusto ko talaga, sundin kung ano ang tama. Ang itinuro sa akin ni Mommy. Alam mo, Nympha, nakakabagot na tong relasyon natin. Walang excitement.
Kung ganyan ka lagi, maghahanap na lang ako ng ibang makapagpapasaya sa akin. What? Para yun lang? Nakipag-break na siya kagad? Oo, talagang pinakita lang niya na after lang siya sa sex. Kaya pala, ilang araw ka na niyang hindi sinusundo dito sa office? It's okay. He's not a lost. Hindi ka man ba nalulungkot? Medyo malungkot din naman. 1 year din naman kami eh. Pero mas nangingibabaw sa akin ang pagmamahal at pagpapahalaga sa sarili. At para sa akin, dapat lahat tayong mga babae ganon. Para kahit iwan tayo ng mga lalaking walang kwenta, hindi tayo iiyak-iyak na lang sa sulok. Dahil kayang-kaya nating bumangon. Oh, bilib talaga ako sa prinsipyo mo, Besh. Kaya lang, paano na? Wala ka ng boyfriend. So what? Hindi naman ako pinanganak na may boyfriend ah. Kaya okay lang kahit wala. Basta, ang priority ko ngayon ay ang trabaho ko at ang pagpapasaya sa mami ko. Ang ganda naman ng ilog na ito, Tito Rafael. Ang linis. Sabi ko na magugustuhan mo eh. Sinigap namin mga taga rito sa probinsya natin na mapanatili talagang kalinisan nito. Teenager pa kami ng daddy mo, anak. Ganito na ito kaganda. Kaya nga madalas kaming mamasyal dito nung araw. May bad memories pala sa inyong place na to. Sana pala, hindi na lang tayo namasyal dito. Bakit naman? Hindi naman malungkot si Eloisa, hindi ba? Tama ang sinabi ng tito mo, anak. Matagal lang tapos ang sa amin ni Alfredo. At tanggap ko na yon ang maluwag sa loob ko. Naalala ko lang yon dahil narito tayo. At saka, hindi naman magbabagong lahat. Kaya hindi na dapat magsenti. Tama po kayo, Tito. Sinabi ko rin sa'yo, anak, ang lahat ng pagkakamali ko sa nakaraan. Pati na yung maaga kong pagdadalang tao sa'yo. Para wag mo akong pamarisan. At nang makapili ka ng lalaking mas makabubuti para sa'yo. Yes po, Mommy. Kaya naman po, hangang-hanga ako sa inyo at sinusunod ko ang lahat ng turo niyo sa akin. Kaya hindi ka talaga mapapahamak, pamangkin. Dahil kahit iniwan kayo ng daddy mo, may responsible at mapagmahal ka namang ina na patuloy na gumagabay sa'yo. Kilala ko itong coaching meet mo sa malapit sa akin ah. Hindi ako maaaring magkamali. Kotse ni Billy. Hi, Agnes. Pauwi ka na ba? Hi, Billy. Ikaw pala. Oo, bakit? Sakay na. Ihahatid na kita. Ha? Hindi ko naman kasama si Nymphe. Bihira nga kami magkasama nowadays dahil busy siya sa work niya. Okay lang, kahit hindi mo siya kasama. Naging kaibigan din naman kita nung kami pa. Kaya hindi naman siguro masama na makipagkwentuhan ako sa'yo. Halika na. Para hindi ka mahirapang umuwi. Okay, sige na nga. Pagod na rin talaga ako eh. At gusto ko na talagang umuwi. Ito ang buhay ng nag-iisa. Pwedeng uminom kahit anong oras. Pwedeng mambabae anytime.
aaminin ko. Malungkot. Kumusta na kaya sila? Maraming taon ko na silang hindi nakikita. Kasalanan ko naman talaga eh. Hindi ko pinahalagahan ang aking isang bayan na naig sa akin ang masamang pita ng laman. Gusto ko sana silang talawin. Harapin kaya nila ako? Sa'yo? Yes, Besh. Last night lang. Ang bilis nga eh. Ilang beses niya akong naihatid sa bahay eh. Nanligo na agad. And what did you say? Don't worry about me, Agnes. Okay lang, kahit maging kayo pa. Nakalimutan ko na siya. Besh, binasted ko kagad siya, no? Mahalaga yata sa akin ang friendship natin. Isa pa, ayoko nga sa lalaking sex lang ang gusto sa girlfriend. Pinahahalagahan ko rin ang dangal ko, no? Ganyan dapat lahat ng babae. Mataas ang pagpapahalaga sa sarili. Hindi puro puso. Mas dapat na sundin ang isip. Bakit ba ganyan ka katatag, Besh? Dahil sa ginawa sa amin ni Daddy. Ilang beses niyang sinaktan ang damdamin ni Mommy. Then finally, iniwan din niya kami. Hindi sinuportahan dahil sa ibang babae. I know how it hurts kay Mommy. Pero hindi siya nagpatalo sa lungkot at sakit na naramdaman niya at that time. Lalo siyang nagsikap. Araw-gabi, nagtrabaho para mapaunlad ang buhay namin. At nagtagumpay si Tita Eloisa. Yeah, that's why she's my idol. Siya ang naging gabay ko. Kaya kahit nawasak ang family namin, naging maganda pa rin. Lalo na yung kinabukasan ko. Kaya ako, hindi ako magmamahal ng lalaking Nympha, anak. Kayo? Paano niyo nalaman kung tirahan namin? Pinagtanong ko kayo. Hinanap. Dalagang-dalaga ka na, anak. Bakit? Inisip niyo bang hindi ako magdadalaga sa loob ng 11 years na pag-iwan niyo sa amin? Nympha, anak. Patawarin mo sana ako. Alam kong malaki ang pagkukulang ko sa inyo ng mama mo. Kaya ako naparito para humingi ng tawad sa kanya. Bakit pa? Nabuhay naman kami ng tahimik at masaya kahit wala kayo. Napaunlad nga niya ang buhay namin. Kaya hindi na namin kayo kailangan. Umalis na kayo. Maupo ka, Nympha. Bakit po parang galit kayo, Mommy? Dahil hindi ko nagustuhan ang ginawa mo sa iyong daddy. Mabuti na lang pala't inabutan ko siya sa daan. So, nagkausap pala kayo ng lalaking yon. Nympha, huwag mong tawagin ng ganun ang daddy mo. Hindi kita pinalaking walang galang. Ma, hindi niyo naman ako masisisi kung ganito man ako. Sinaktan niya kayo. Tayo. Pinabayaan niya para lang makapagpasarap siya. Sinira niya ang pamilya natin. Anak, tapos na yun. Nagabayan naman kita kahit wala siya. Yun ang ama. Kaya wag niyo na siyang pabalikin pa sa buhay natin. Anak, ang gusto ko lang naman, hayaan mo siyang gampanan ng pagiging ama niya sa'yo. Bakit pa? Nandiyan naman po kayo. Mommy, kayo lang enough na po for me.
Ayokong mawala ako, anak. Hindi mo ba naisip yun? Kailangan mo pa rin ng isang ama, Nympha. Anak, bigyan mo sana ng pagkakataon sa puso mo ang pagpapatawad upang maging magaan ang loob mo. Katulad ng ginawa ko. Magkaibigan na kami ngayon ni Alfredo. Nagpapasalamat ako at hinarap mo na ako, anak. Dahil po kay Mommy. Siya po ang nagpalambot ng puso ko. Ang naging idolo ko mula nang iwan niyo kami. Nagsikap po siya at ginabayan ako. Kaya hindi nasira ang kinabukasan ko. Kaya naman humahanga ako sa mami mo. At abot-abot ang paghingi ko ng tawad sa kanya. At nagpapasalamat ako dahil pinatawad na niya ako. Magkaibigan na kami ngayon. At sana, anak, mapatawad mo na rin ako. Bigyan mo ko ng pagkakataon na magampanan ang pagiging ama ko sa iyo. Opo, Daddy. Oh. Pinatatawad ko na po kayo. Nympha. Handa na akong tanggapin kayong muli bilang ama ko. Makasama sa pagharap sa buhay. Oh. Totoong mahirap kung mawawasak ang isang sambahayan. Maaaring masira ang kinabukasan ng anak, maaari siyang mapahamak. Subalit kung may isang magulang na mananatili niyang gabay, may iwasan ng kapahamakan sa tulong ng Diyos sa kanyang panahon. Sa kanyang panahon.